Pabor sa mga tumatanggap ng perang padala mula sa ibang bansa ang mataas na palitan ngayon ng piso kontra dolyar. Pero negatibo naman ang epekto nito sa ibang sektor. Saksi si Joseph Moro. Sa money changer outlet na ito sa Quezon City, nagpapalit ng $100 si Emmy Dumatol, padala ng kapatid na nasa Amerika. Pabor sa kanila ang mas mataas na palitan ng dolyar kesa sa piso. Malaki pong tulong po sa pamilya. Kasi dati po, konti lang, parang hindi ka nakakasave. Ngayon kasi parang mabili mo na yung lahat ng kailangan nanay mo, yung maintenance, parang ganyan. Parang makaluwag-luwag. Nasa lampas 53 pesos na kasi ang palitan ng piso sa dolyar. Kung ikukumpara Hunyo ng isang taon, nasa 48 pesos lamang ang average na palitan o 5 piso ring diferensya. Pabor din ng mataas na dolyar sa money changer na ito tuwing mataas kasi ang dolyar kontra piso mas marami nagpapapalit. Pag dollar yung hawak mo, syempre mas maganda kung mataas yung palit. Pero pag sa atin, sa Pilipinas, syempre mas maganda kung mababa yung dollar. Kung may masaya sa mataas na palitan ng dolyar kontra sa piso, meron din naman itong negatibong epekto lalo na sa mga industriya na nag-import ng produkto galing sa labas ng bansa, katulad na lamang ng langis. Sabi ng DOE, mararamdaman ang epekto ng mataas na dolyar kontra sa piso sa mga produktong nakadepende sa langis dahil tumataas din ang kada bariles na presyo ng mga ito sa world market. Unang-una yung mga gumagamit ng sasakyan for different purposes. Yung public transport, definitely yung mananakay. Of course, yung manufacturing, of course, doon sa final product, manufactured. May negatibong epekto rin ito sa mga nag-i-import ng mga materyales at produkto mula sa ibang bansa, pati na sa binabayarang utang ng Pilipinas. Paliwanag ng Bangko Sentral ng Pilipinas o BSP, hindi lamang ang piso ang humihina kontra dolyar. Mas malaking araw ang ibinaba ng ibang pera ng mga katabi nating bansa. Lubang mas malakas raw ang dolyar dahil lumalakas ang ekonomiya ng Amerika pagkatapos ng pandemya. Kumbaga, sinasarado na nila yung expansionary monetary policy nila, nag-normalize na sila ngayon. Pero hindi nag-aalala sa ngayon ang BSP na papalo sa 60 pesos ang palitan ng piso kontra dolyar. Sabi rin ni BSP Senior Assistant Governor Iluminada Sikat, may dollar reserve ang bansa na tatagal ng 9 na buwan. Some of the requirement for FX arising from increased imports because of increasing price of crude oil, increasing price of some of our imported commodities, then all of those will result into easing of some of the exchange rate pressures. Ako si Joseph Morong, ang inyong saksi. Makaigang saksiyan ng unang pasok ng mga balita. Maaaring mapanood ang saksi at ang iba pang GMA Newscast sa youtube.com/GMA News. I-click lang ang subscribe button. Sa mga kapuso abroad naman, maaari po kaming masubaybayan sa GMA Pinoy TV at www.gmanews.tv.